Alam mo ba yung pinaka nakakatakot kapag matagal nang mababa yung income mo? Hindi lang yan yung kulang ka sa pere. Yung point na nagsisimula ka nang mawala ng confidence sa sarili mo. For almost 3 months, mababa talaga yung sales ko eh. Low moral na ako that time. Dumating pa sa point na hinahabol na ako ng mga bayarin. Tapos isang araw, sinabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng ganito lang eh. Kung hindi ko gusto yung nangyayari sa result ko, kailangan kong baguhin yung level na ginagawa ko. Kaya nag-set ako ng goal na kumita ng mas malaki. Pero bago ko makuha yung breakthrough ko, hindi naman agad 6 digits. Yung isang buwan, around 60,000 pesos yung kinita natin. So hindi ko na-hit yung target na income na gusto ko. Pero instead na maging malungkot ako, syempre sobrang naging grateful ako that time. For almost 3 months na mababa yung income ko, biglang may progress. At doon ko na-realize, kung nagawa ko umangat hanggang dito, hanggang saan kaya ako pwedeng umabot kung siseryosohin ko talaga. Kaya nag-set ako ng mas malaking goal. And doon talaga nagbago yung naging approach ko. May skills naman ako, may resources kahit papano, and may momentum akong nabubuo. Ang ginawa ko, hindi ko na pinakawalan. Yung effort na hindi ko pa nalalabas dati, inilabas ko. Puyat, pagod, rejection, pressure, hindi ko naman sa sinasabing pabayaan mo yung sarili mo para magtagumpay ka. Pero during that season, talagang nakafocus ako ng sobra. Alam mo yun, yung everyday, pakiramdam ko, papunta na ako dun sa goal ko eh. And then, the result came. Nung June, kumita po ako ng 400,000 pesos. At hindi lang yan, na-hit ko rin yung first million ko sa business journey ko. And grabe, doon ko naintindihan na may mga bagay talaga na hindi agad binibigay ni Lord. Alam mo yun, yung hindi sa ayaw niyang ibigay sa atin. Minsan baka hindi pa tayo ready sa responsibility na kasama nung result. Minsan may character muna tayong binubuo. May mga lesson muna tayo na dapat matutunan. May version muna tayo sa sarili natin na kailangan nating maging. And kung tatanungin mo ako, ano yung isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit na-hit ko yung goal ko? Naniwala ako dito bago ko pa makita. Hindi ko lang siya sinulat eh. Nararamdaman ko siya. Parang mentally nakarating na ako doon bago pa siya mangyari sa totoong buhay. Kaya araw-araw, excited akong kumilos. Happy akong ginagawa yung trabaho. Kasi hindi ko tinitignan yung sarili ko bilang taong Sana makamit ko yung goal ko. tinitignan ko yung sarili ko bilang taong papunta na talaga doon. Kaya kung nasa season na mababa yung income mo, huwag mo sanang isipin na hanggang dun na lang ang kaya mong gawin. Baka preparation season mo lang yan. Sometimes your current result is not telling you to quit. It's telling you to become the person who can handle your next level.